Ayun, sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Ito lang naman ang araw na una makakasama natin ang ating mga kaibigan na antingero sa Calao para maghunting ng mutya. Ano yan? Dignum. Ayun oh. Dignum bakal na bato. Bakal na dignum. Yan siya? Oo. Oo nga no? Dignum bakal na bato. Bigat, tingnan mo. Sobrang excited talaga ako dahil ito talaga ang unang pagkakataon na lalabas kami at magkakasama bilang isang team. Matagal na namin plano ito sa totoo lang. At maraming salamat kay Commander Kalanchaw dahil siya ang nagplano ng lahat ng magiging adventure namin. Sarap! Tara mga master at samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa pagkuha ng maraming mutya. Mga Calao team ha, nandito tayo. Yo, what's up mga ka-master? Nakatato si Bar Portea. Kasama ko si Master Kalanchaw. Walang audio kanina, ano ba naman yan? Saan pupunta? Punta kami Daraitan daw. Sa lakad na ito ay kasama natin si Jay, Nash, si Commander Kalanchaw at ang bago nating kaibigan na si Kuya Tantan. Maaga ang naging usapan namin na magkikita sa Cubao pero sa totoo lang, nahihiya ako sa kanila. Paano ba naman kasi na 30 minutes na akong late sa napag-usapan? Pero kahit ganon, maaga pa rin kaming nakalakad papunta sa Daraitan, Tanay Rizal. Ano bang agenda ngayong araw na to at napakaaga nating umalis? Maaga tayo kasi medyo malayo ang pupuntahan natin. Kailangan natin agahan para may oras tayo sa panghunting ng mga mutya. Kasi yung pag-aakyat sa bundok, hindi yan basta-basta na gano'n na lang pag sinabing aakyat tayo bukas, masusunod pag-aandaan niya, pinag-aandaan niya. Malayo po itong pinupuntahan namin. Commander Kalanchaw, boundary pa na yung taxi. Pupunta kami sa Daraitan, Tanay Rizal. Sabi kasi ng maraming antingero na napakaraming batong mutya na makikita roon. Hindi pa ako nakakapunta doon, kaya naman habang nasa biyahe kami ay sinisimot ko talaga ang magagandang overlooking view na matadaanan namin. Bundok at pataas lagi ang daan kaya naman hindi namin maiwasan ang ginawin, lalo pat nakabukas ang buong bintana ng taxi ni Kalanchaw. Parang kasing ginaw ito ng Baguio. Ang lamig dito talaga, tingnan natin kung anong oras. Mag-alas 9 na pero sobrang lamig dito sa lugar na ito. Andito tayo ngayon sa Tanay Rizal. Malayo pa yung pupuntahan natin. Sabi daw ni Kalanchaw nasa 1 hour na lang. 1 hour pa yung pupuntahan natin mula dito, isang oras pa. Pero buti na lang may malapit na. Dumaan muna tayo dito sa kainan sa may Paris kasi higit muna tayo sa baw kasi medyo malamig. Tara, magandang mag-Paris doon. Mula doon sa Cubao hanggang dito sa Tanay ay hindi pa kami nakapag-breakfast. Kaya tama-tama at meron ditong parisan sa daan at kakain muna kami ng Paris. Maambon lagi dito. Maambon lagi pero yung araw tirik. Sa Manila sana tayo, nasa Kaulapan. Malapit na tayo sa kalahati ng ulap. Maabot na natin. Pero sulit kasi ang gaganda ng mga views sa mandaan natin. Maganda yung mga views. Anong lugar na po ba ito, kuya? Sampaloc po. Sampaloc, Tanay. Yan. Ang pag po dito sa February, mas doble yung dito. Ang pag. So mas doble po yung lamig. Hindi ko na kaya magganito yung damit. Shout out sa Team Calao, idol. Bago pala kami pumunta dito ay syempre kailangan namin ng budget. Kaya isa sa pinag-ambagan namin ay yung magiging pagkain namin pagdating mismo sa Daraitan. Nagpasya kaming bumili ng ilang karne at syempre isda sa palengke. Masarap ang inihaw na isda, lalo na sa ganitong klaseng lakad o banding. Bili tayo sibuyas kamatis dito, di ba? Doon na, meron dito kay nanay. Shout out Team Calao. Rock and roll.
malakas ang amoy. Ano ba yan? Sekreto ng hilo. Sikreto. Nang malapit na kami sa Daraitan ay nagkaroon ng kaunting problema. Inaayos daw ang tulay mismo sa ilog. Hindi pwede yung mga kotse hindi makadaan sa inaayos sa tulay, pero yung mga motor pwede. Kaya dito sa lugar na to, dito nila pinaparking yung mga yung mga kotse. Yan yung mga kotse na yan. Andito na tayo sa pupuntahan natin, pero lalakarin pa rin natin yung tumbok talaga na pupuntahan natin. Andito tayo ngayon sa parkingan kasi ang tulay doon inaayos yata. Risko ang hangin, tsaka probinsya talaga ang dating. Kaya kailangan naming magpark at maglakad ng kalahating oras marating mismo ang pupuntahan namin. Para sa akin mas okay ito dahil para mas matagal kaming magkasama at habang naglalakad ay mas marami kaming makita. Layo pa daw tayo. Layo pa. Sa lugar na ito. Talagang paliguan talaga, no? Kaya pala nakakawili itong lugar na ito dahil sa view, maganda, maraming tao, maraming dumadayo, mga iba-ibang lugar. At syempre dahil inaayos nga ang tulay ay naranasan namin na tumawid dito gamit ang bangka. Sobrang ingat namin sa pagtawid dahil lahat kami ay nakatayo at unting maling galaw lang ay maaaring kaming lahat tumumba. Ay, hawak lang ako sa motor. Okay, hawak lang ako sa motor. Hawak sa motor, baka umalon. Bagat pa to. Kasi naka-anpak. Yes, nakatawid na rin kami. Meron kayo nakita kagad ng mutya. Dito marami ka na makikita dito kasi ito na yung mga batong bundok talaga, Sa vlog na ito mismo ang aktual na pagkuha namin ng mga batong mutya sa ilog ng Daraitan. Mayroon akong isa nakita ha. Ano yan? Uy, Pag ko dito sa maliit na shell. sa pag hinto. Napakarami akong natutunan dito at nakuha kong experience. Mas lalo ko tuloy natutunan ang mga bagay patungkol sa kalikasan, bertud at syempre sa mga hiwaga sa mundo nating ginagalawan. Tara mga kamaster at samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa aming paghahunting ng mga mutya. Yung tubig na yun malamig. Pag ikaw ay masamang tao, kagating ka ng palaki ng palusan mo sa kanila. 7 lang to. Pinili ba? Kumbaga ilang minuto na lang, Master Kalanchaw. Mga 4 na minuto doon na tayo. Mabilis-bilis na pala. Sakto talaga, alas 10 dating natin. Kaya kailangan talaga sa susunod, agahan at agahan pa talaga. Nang makarating kami sa Barangay Daraitan, ay sinalubong kami ni Nanay Tita. Si Nanay Tita ay kilala sa kanilang lugar bilang tigapag-alaga ng mga dayo o nagiging bisita sa kanilang barangay. Simula kasi dumami na ang mga vlogger ay marami nang nakadiscover sa magandang yaman ng kanilang ilog. Hindi nakakapagtakang dumami tuloy ang mga turista rito at ito mismo ang siyang kinabubuhay ng mga taga Daraitan. Dito po dumating po kami, mabait po yung naratingan namin po na kilala po ni Commander Kalanchaw. Mabait Pangalan po. niya, Nay. Pangalan niya, Nay. Tita po. Tita. Yun. Ito po yung anak kong panganay si Andrew. Hello po, May baka may gusto mabatiin, Andrew, ba? Tapos ito po yung asawa niya, Lani. Hello. Dito kami. Nagpahinga muna kami sa maliit na kubo ni Nanay Tita bago kami sumabak sa paghahunting. Binigay namin ang mga binili naming karne
para lutuin nila at para pagbalik namin ay meron agad kaming makakain. Ay, kung ayaw niyo pumasok kuweba, pwede, pero yung kuweba kasi abot tayo doon, ang lalaki ng mga bato yun nandoon. May content, may Maganda No, madaanan. sige, magkano ba yung ano natin? Ay, ilagay ko ng oras dito, wag na. Doon na lang po. Pangalan na lang dito. Dahil nasabi kong naging tourist spot na ang Daraitan, ay kinakailangan na namin magrehistro sa barangay. At dahil rin rito, ay may mga karagtagan na kaming babayaran tulad ng pagkuha namin ng tour guide. Para sa akin, okay ito. Dahil una sa lahat ay hindi kami taga-roon. Yun mismo ang siyang magiging safety namin sa aming paghahunting ng mutya. Noon kasi sabi ni Kalantsaw ay ni Singkong Duling ay wala silang binabayaran. Pero ngayon syempre maraming naiba. Naisip ko ay para din ito sa safety namin. Pangalawa ay tulong sa mga tiga-roon para mas lalong mapaganda ang accommodation ng mga susunod pang pupunta roon. Tour guide 500, barangay 20, 120 lang yun. Wala na dyan. Ngayon, no, mayroon na. Yung matanda dyan, nagbabantay yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo na umupula yung mata na, may akimat din. Ayan, at handa na ang lahat at simula na ang aming paghahanap ng mutya. Hindi pa kami nakapunta roon ay pansin kong si Nash ang maraming kwento tungkol sa lugar. Kapansin-pansin na nakapunta na siya rito noon pa. Ito yung patuo mo. Doon sa kuweba na, pagkatapos yung kuweba na yan, yung tubig na yun malamig. Pag ikaw ay masamang tao, kagating ka ng palaki ng palos, ano mo sa kanila? Nang? Palos. Pag masamang. Nabigla ng mulutang yung palos. So si mga babae naliligo doon, nagpapanti lang. Sa loob yun, oh, grabe lamig. Hindi biro, tanong mo sa kanya, akala mo lang biro ko. Ako naman bago lang. Kaya ang gagawin ko lang ay susundan sila at hindi mawawala ang tingin ko sa kanila. Bundok ang pupuntahan namin. Alam naman natin na mahiwaga at puno ito ng misteryo. Batong kahoy. Oo. Kasing kulay na ng kahoy. Naging bato na siya, no? Oo. Kahoy niya. Oo, kaya lang ang bato. Ito butasan, no? Butas. Batong kahoy. Yung... Ito, tinaming kahoy na to. Tumagos siya sa ilalim. bro? Ito yung dinaanan ko dati, na kinuha ko dati. Tinatanong ko. Sa Mga mga jump. kasama ko, nandito pa siya. Kahoy na tumagos siya sa ilalim. Ito, kahoy na tumagos siya sa ilalim. Ito, kahoy na tumagos siya sa ilalim. Ay, tagusan. Oo. Yan siya. Yan ito guys. Yan. Tumagos siya sa ilalim. Pinutol na namin yan. Kumuha na. Dapat niya lagari. Oo, nadalakuan na namin yan. Dapat niya lagari dapat. Sa aming paglalakbay ay meron kaming sementeryong nadaanan. Napakahiwaga ng sementeryong ito. Siguro ngayon lang din ako nakakita ng sementeryo na nasa taas ng bundok. Ibang-iba pala ang vibes nun. Sabi ng mga kasama ko ay binabantayan ang mga kaluluwa rito ng mga engkanto. Kaya hindi nakakapagtakang punong-puno rito ng bertud sa paligid. At yun, doon tayo sa medyo malakas na alon ng ilog na maraming mga bato-bato rin. Ayan, marami. Kaway kayo, kaway! So makikita nyo mga kamaster, no, talagang dito rin talaga is maraming mga nabisita. Oo, nakakapagod ang maglakad pero ginantihan naman ito ng magandang tanawin. Sa tuwing nakikita ko ang magandang forma ng kabundukan ay napapawi ang pagod ko. Pero ang bilis din ng maglakad. Kami ni Kalantsaw ay nahuli na sa paglalakad. Siguro kasi busy kami sa pagbablog. At kuha ng kuha kami sa lahat ng aming makikita. Ilong mata. Andito. Sana kahit maraming tao na rito ay
mapanatili pa rin nila ang ganda ng kalikasan. Huwag sana nila itapon ng kanilang mga kalat na kung saan-saan. Bato. Batong. Lutang. Sige, patong panlumutang. Tingnan natin pag lumutang. Screen. Lutang ba siya? Lumutang. Magaan eh. Kaya lumutas sa ugaan. So yan, mga kamaster, medyo umabon na. At ito pa rin yung mga team Kalaw. Naghahanap pa rin kami ng mga mutya. May mga nakita na ako, pero syempre sila yung mas master pagdating sa paghahanap ng mga mutya, no? Napakadami mga bato dito. Buong paligid mga bato. Ito si Master G, interview natin. Kamusta ang iyong paghahanap? Maganda dito na lugar na to kasi marami talagang kalikasan. Ito yung nakuha ko. Hindi ko sasabihin kung anong klase to kasi siyempre pang-hunting to eh. Privacy ko yan kung hindi ko sasabihin. Ano bang tips para tumalas ang mata sa paghahanap? Kailangan may connection sa kalikasan. Ang dami mga bato. May mga maliliit, may malalaki, may mga dambuhala na mas malaki pa sa tao. Sabi ni Nash, bata pa lang ang Pilipinas ay naroon na ang mga batong yun. How many years na yan? Finish na, no? Laki niya na. How many years na siya? Kumintab na siya. Nagsimula na kami maghanap ng batong mutya. Pulot dito, pulot doon, akyat dito, lakad na naman doon. Sa totoo lang, napagod talaga ako sa paghahunting namin. Pero syempre, inaasahan ko na ito dahil una, alam kong hindi biro ang maghanap ng mutya. Pangalawa, ay nasa malayong lugar kami tulad ng bundok at hindi ito pamilyar sa akin. Punong-puno na yung bag mo ng bato. Kulang pa. Kunti pa lang. Pero kahit ganun ay punong-puno ng adventure ang aming paghahunting sa Daraitan, Tanay, Rizal. Tara mga kamaster at samahan nyo kami sa aming paghahanap ng mga aurang bato. Ito yung kwan niya, di ba? Shell yan, naging bato. Doon pa, marami pa doon. Ito, Daraitan na to. Ito yung falls na dito sa Daraitan nila. Sentro nila yan. Nalalaki ng mga bato. Akyat ka dito. Dito makikita mo mga tour guides yun. Mga pano naliligo. Sa paghahanap pala ng batong mutya, ay kailangan mo rito ng pasensya at tibay ng buto. Paano naman kasi? Paniguradong marami kayong aakyatin sa bundok. Hindi talagang tubig talaga. Tunat siya. Siguro may mga lumot Sa baba, no? Ito mo yung... Baka malinis eh. Malinis talaga. Sa Maynila, halos kakaunti na lang ang mga natural na bato. Semento siguro marami pa. Batong kalikasan ang mga hanap namin. Lahat naman ng bato sa bundok ay masasabing may aura. Ang target namin ay mahanap ang may malakas na mutya o aura. Ngunit ang tanong, paano nga ba malalaman kung ang isang bato ay mutya? Kailangan may connection sa kalikasan. Makakahanap naman yan eh. Ayun, kailangan lang naman pala ay makianib ka sa kalikasan. Sa madaling salita ay kailan mo na dapat ang kalikasan. Para sa akin, nabaguhan para sa ganitong paghahunting at pag-discover ng mga batong mutya, ay nahirapan talaga ako. Ang madalas ko pangakunin ay ang mga kakaibang bato na may kakaibang itsura. Huwag yan. Pero sabi nila, mali pala yun. Hindi daw nakukuha ang mutya sa pangnabas na anyo nito. Number 1 daw, natatandaan, ay dapat nararamdaman mo ang aura nito. Ayun, nakita ko na. Ito na bro, nakita ko na. Dali Ito yun. Pinagkaloob na. Sandali. Nakita ko na bro.
Kahit anong ano ng kuko mo, hindi mo siya kayang butasin. Ikaw bro, testing mo bro. Ikaw ang kumurot para mapatunayan mo. Kumurot ka bro na ibang dahon. Kumurot ka na ibang dahon diyan. Pakita na. Ayan. May nagano siya, oh. Butas. Marka. Anong lakas ano? Kahit anong lakas ng kurot, hindi kayang butasin. Wala O, pata sa ibang dahon, Sa ibang dahon. Dito sa ibang dahon naman tayo kumurot. Ayan, para malaman po natin. Ayan. Butas. Butas siya. Ay, hindi yan San Miguel. Yeah, butas siya. Hindi siya nabubutas. So hingi lang po tayo ng ano rito, no, ng gabay po rito sa lugar na to na makuha po natin yung ilang pirasong dahon niya. Ang paliwanag dito, itong kahoy na to, ito yung mga alaga ng mga engkanto. So yung mga alaga ng mga engkanto ng mga insekto, ito yung pagkain nila. So ayan. Kaya nabubutas ito. Itong ano na to, Alaga ng engkanto yung mga alaga. insect. Oo. Ito, ayan oh. Kaya itong kahoy na to, binabantayan to ng mga engkanto. Itong dahon na to. So pwede na tayong pumitas dito ng mga ilang piraso. Mga piraso lang. Dahon Yan ay pwedeng ilagay sa wallet. Pang wallet. Ano to bro? Panipas. Kabal. Hindi, iba yung kabal. Ano ibig sabihin? Round siya. Pwede siyang lace bala. Yan, Lace bala, tapos kabal. Kasi si Senyor San Miguel, lahat ng mga isang leader pang kumbate. So ito yung gamit niya. Yung para bang init ng katawan mo dahil nga sa enerhiya dito sa lugar na to. Kahit ito tirik na tirik yung araw. Yung araw tirik na tirik. Pero pagka yung paa mo isilublob doon sa kahit anong init ng pakiramdam dahil sa tindi ng init patanghali na rin. Pero talagang para ba tayong yung bang sinusubhan yung katawan natin. So nawawala yung yung init ng pakiramdam natin. Tulad ng nasabi ko sa una kong vlog, ay ito ang kauna-unahan namin na pagsama sa labas upang maghanap ng mga anting-anting bertud at mutya. At dahil nga sa matagal kami nagkasama, ay mas lalo ko silang naunawaan at naintindihan, at syempre marami akong natutunan na tungkol sa mga bagay na hindi nauunawaan ng marami na tungkol sa mga bato. Para kasi sa iba na hindi naniniwala ay hindi naiintindihan kung ano ba ang mga kapangyarihan ng mga batong mutya. Ito, marami na nakuha. Medyo pagod. Ulitin ulit. Sa totoo lang ay balak pa namin bumalik dito. At kung hindi man kami makabalik, ay syempre pagpaplanuhan pa namin kung saan kami lugar na susunod na pupunta, at syempre mas maraming adventure. Magdala ako ng sako sunod, magbaon ako ng hangin. Ipamahagi ko yung sariwang hangin doon sa kalaw. Hindi lang batong mutya ang paghahanap dito, kundi syempre ang mga taong makakasama mo na magiging kaibigan mo sa mga susunod pang mga panahon. Gawa ganun, dakmain ko nga. Kala ko nga patay Inawakan ko, nilublob ko ulit sa tubig. Sabi ganun. Sabi ko, shika, ba't di ka gumagalaw? Inabot na kami ng gabi pagbalik ng Maynila. At hindi lang mga bato ang aking mga dala. Paniguradong dala ko rin ang mga alaala at mga natutunan ko sa pagmahanap namin ng mga bertud. Sekreto ng hilo. Secret. At kung hanggang dito ay nanonood ka pa rin, ay maraming salamat. Asahan nyo na marami pa kaming gagawin ganitong klaseng content at marami pa kaming adventure na pupuntahan ng Team Kalaw.